VP, bakit po ba natin inurong yung confidential funds? Opo. I think we already released the statement yesterday, the written statement, and then we did it in Tagalog by SEPOA, and then we did it in English by Senator Sammy Angara and Senator Pia Cayetano. In the future ba, VP, are we planning po ba na i-reinstate ulit yung confidential funds? That is not something that I cannot speculate right now because the next budget will be on more than a year. Ayan, paulit-ulit kasi kayo. Diba? Itong mga media, no, paulit-ulit sila na to the point. Diba, na hinahanapan talaga nila ng issue, ng may masabi. Diba, magtanong kayo, yung tanong naman na may kabuluhan. Hindi yung tinanong nyo na sinagot naman na kanina. Diba, kaya nga, sabi nga ni VP Inday Sara, sinagot na namin yan in English. Sinagot na din namin yan in Tagalog. Diba, may statement na. Diba, dito mo makikita na halatang-halata talaga yung mga ibang taga-media na yung mga bato ng questions nila, no? Mawalang silbi. Diba, yung paulit-ulit. Alam mo, si VP Inday Sara, hindi kasi yan naghahangad ng exposure. Diba? Hindi kasi yan katulad ng dating Vice President, naghahaman sa exposure, diba? Na kung ano-ano mga itatanong sa kanya, sasagutin niya talaga kasi nga, best friend niya ang media. Diba? Ibahin nyo si VP Inday Sara. Wala siyang pakialam sa mga media. Wala siyang pakialam kung bibigyan nyo siya ng exposure. Lahat nga ng mga magagandang nagawa ni VP Inday Sara, hindi nyo nga binabalita eh. Diba? Sobrang pag mga batikos, mga issues, at mga balitang against kay VP Inday Sara, ang bilis-bilis nyong ibalita. Diba, ang bilis-bilis nyong magtanong kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nyo. Pero yung mga magagandang nagagawa na sobrang dami na mga magagandang nagawa ni VP Inday Sara, binalita nyo ba? Hindi. Kasi doon kayo nakapokus sa issue, diba? Hindi nyo na tinatantanan yung confidential funds, Diyos ko. Yung mga taong bayan nga, naiintindihan yan. Kayo pa kaya? Paulit-ulit kayo. Diba? Kaya makakatikim. Makakatikim talaga kayo kay VP Inday Sara. Kasi yan siya, hindi naman yan plastic, no? Hindi naman yan, hindi niya piniplease lahat, no? Kung ayaw mo sa kanya, wala. Kumbaga, ayaw niyang i-please yung mga taong ayaw sa kanya. Lalo na ang media. And alam niyo mga Lods, ito yung mga napapansin ko. Yung mga mahal na mahal ng mga tao, yung mga suportado ng mga tao, yun yung mga public servant na hindi matakaw sa media. Di ba, like ang mga Duterte? Di ba, hindi naman yan sila matakaw sa media. Hindi sila matakaw sa exposure. Hindi sila matakaw sa lights, camera, action. Di ba, ang sa kanila lang, gawa lang, serbisyo lang. Di ba, para sa mamayan, para sa mga Pilipino. Hindi katulad ng ibang politiko na lahat gagawin, no? Babayaran ang media, lahat na lang, no? Para lang gawin ng media na mabango ang kanilang pangalan. Pero tingnan nyo ang mga Marcos, tingnan nyo ang mga Duterte. Kahit anong paninira nila sa media, andyan pa rin ang mga tao, di ba, nakasuporta sa kanila. At napagtanto ko mga Lords, ang totoong boses, no, ang totoong boses ay ang mga mamamayang Pilipino at hindi ang media. Kaya kayong mga nasa media, kung hindi nyo aayusin ang pagbabalita nyo, kung bias pa rin kayo, hindi nyo na mauuto ang mga tao kasi kami, alam na namin ang karakas nyo, alam na namin ang mga pinaggagawa nyo.